Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 ng umaga, araw po ng Lunes. Wala pong pasok ngayon dito kasi nga ay President Day. Opo. Pero may lakad ako kaya inagahan ko muna. Ang topic ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol dito sa hidwaan sa pagitan ni Trillanes at saka ni Bam Aquino. Ayaw ko na sanang talakayin kasi nga ay ang akala ko noon ay walang kwenta, pero kahapon napakinggan ko doon sa kay si Christian Isguera. Opo, ay matindi pala ang mga salita. Kaya naisipan ko, mga kababayan, mga minamahal, na talakayin itong parang hidwaan sa pagitan ni Trillanes at saka ni Bam Aquino. Ngayon ay ito po ang sinabi ni Bam Aquino na sa palagay ko hindi maganda. Ang sinabi niya ay hindi raw issue. Pinapalaki lang daw ang issue. Patungkol po ito doon sa impeachment ni Sara Duterte. At saka, pangalawa, ay issue lang daw ito ng politiko. Yun ang sinabi niya. Ay hindi maganda yun. Hindi maganda. Opo. At dito sa puntong ito ay panig po ako kay Trillanes. Opo. At sasabihin ko po bakit ako panig kay Trillanes. Pero noon ay sinabi ko na mayroon lang akong hindi gusto sa mga sinasabi ni Trillanes. Pero ibang issue po yun. Kaya lang medyo nakakabit po yan eh. Kasi nga continuous kasi ang ang usapin eh. Ganun yan. Ito kasing issue na ito, yung impeachment ni Sara, ay malaking issue po yan eh. Malaki. At hindi lang kasi ngayon yan. Matagal na yan. At sa katunayan nga, ay ako bilang isang law-abiding citizen ay ayaw ko yung ayaw ko yung may nagdanakaw ganyan, o may nang-aapi, o may pumapatay, o mayroong naaargabyado, ayaw ko yung ganyan eh. O may nanluloko, ayaw ko yung ganyan. Opo. Ngayon ay dahil sa ang style ng mga Duterte ay iba eh. Nililil lang nila ang tao eh. Kunyari sila ang susugpo sa droga, o kunyari sila ay hindi nagnanakaw, ay pero iba eh. Kaya yan po ang issue dyan. Ngayon, bilang ako ay isang maobserba, kasi nga ang sinasabi ko po sa inyo ay nagsusulat po ako dun sa comment section ng Philippine Daily Inquirer noon pa eh. Pero tinigilan ko na kasi nag-iba ata ang may-ari niyan eh.
ay tinigilan ko na kasi nga binubura. Ay ang hirap kong magsulat kasi hindi naman ako sekretarya, hindi naman ako accounting, hindi naman ako kumuha ng typing. Kaya mabagal akong mag-type. Pero tinatyaga ko po, tapos buburahin na lang. Kaya hinintuan ko na. Ngayon ay ang naobserbahan ko po, at yan din ang sinabi ni Trillanes. Ang naobserbahan ko po ay halos iilan na lang ang lumalaban noon kontra kay Duterte noon. Iilan na lang yan. Oh. At yung mga vloggers na katulad namin, ay pero ako nasa Amerika naman ako, hindi naman ako natatakot Sinabihan nga ako nung umuwi ako ng Pilipinas dahil namatay yung yung tatay ko, ay sinabihan ako yung dati kong kasama na nagtuturo doon sa Ramo Magsaysay sa Zambales, Ramo Magsaysay University na ata ngayon noon college pa yun Sabi niya nababasa niya kasi ay matindi ka kanya, matapang ka, ay kako nasa Amerika naman ako Nababasa niya kasi yung mga doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Ay hindi naman ako gumagamit ng alias doon, yung pangalan ko rin, at alam niya yung mga word ko, alam niya ang mga style ko, pati pagsusulat alam niya. Kasi parati kami nagdidebate noon Opo, patungkol sa relihiyon. Born again din siya Opo, pero iba lang grupo niya. At yung tatay niya ay pastor, kaya magaling yun. Yung kasamahan ko na nagtuturo. At nung high school siya, ay nagsusulat na siya doon sa journal nila. Editor siya doon sa dyaryo nila nung high school. Kaya magaling. Napag-alaman ko nung bandang huli, ay editor yan, sabi nung kapatid ko na teacher na nagtuturo doon sa high school. Editor yan, sabi niya, nung high school pa. Ay, pastor ka kung tatay niya, oo ka niya, magaling yan, sabi niya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, matitindi ka niya yung sinusulat mo doon sa dyaryo, sabi niya. Ito nga, binabatikos ko nga yung mga Duterte. At sa katunayan, kung minsan kasi nakakapagsulat din ako doon sa Facebook noon pero ngayon iniiwasan ko na. At ito nga si Trillanes ay aywan ko lang kung siya kung grupo lang nila na magdalo ay ini-invite ako na maging friend. Pero hindi ko naman pinapansin kasi wala naman litrato Si Trillanes po, ini-invite ako. Hindi ko lang alam kung siya yun. Ang tagal po niyan, siguro mga 4 na taon. Hindi niya tinatanggal. Ini-invite niya ako. Kasi nakikita niya siguro dun sa Facebook ko na bumabatikos ako at pinagtatanggol ko si Dilima, siya, at saka si Ontiveros. Pinagtatanggol ko dun. Kaya ini-invite niya ako. Ngayon, balik po tayo dito, yan po ang masasabi ko dyan. Ay, kung minsan nga nagtatanong na ako sa aking sarili bakit ang lumalaban lang ay si Trillanes at saka si Dilima at saka si Ontiveros at saka yung iba? Ay, saan nakako yung iba? Saan nakako yung si Kiko Pangilinan? Saan nakako si Ma'am Aquino? Yung mga dating senador? Wala na Ngayon na lang sila yan lumalaban o ngayon na lang sila yan nakikita. Pati nga si Lini ang daming ang daming gusto ko ang style niya pero parang naglaylo siya Opo.
Yun ang masasabi ko dyan. At ang totoong lumalaban lang dyan na makikita natin ay tatlo lang yan. Si Ontiveros, si Dilima, at saka si Trillanes. At nabilanggo nga yan si Dilima. Dapat ganun ang laban. Sabagay, hindi ko naman sila masisisi kasi nga iba-iba po ang tao eh. Iba-iba po ang priority ng tao. Lalo na kung mayaman, ay simpre isisipti niya ang buhay niya Lalo na kung mayaman siya, hindi ba? Isisipti niya Naintindihan ko yan. Opo. Pero nga ay minus yun sa puntos nila. Minus. Kaya naniniwala ako dito kay Trillanes. Opo. Doon sa issue na yan. Pero mayroon naman akong ayaw ko sa sinasabi ni Trillanes. Opo. Ay lalo na yan, dating nag-aaral ng engineering, electronics communication ito eh. Aywan ko lang kung saang university bago na-admit sa sa PMA. Ay alam niya yung communication na yan. Ngayon, ang ayaw ko lang sa nilalakad ni Trillanes noon ay yung eleksyon ng 2022, ang sabi niya ay walang dayaan. Yun ang ayaw ko doon. Opo. Pero out of topic ito, pero sasabihin ko na rin kasi ito ang nilalakad ko dito eh. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, para sa akin po walang kwenta itong itong mga pinagdebatihan nila. Yang kung i-impeach si Sara o hindi, walang kwenta sa akin yan. Ang mas mahalaga, yung pagpili ng sinong mananalo o nasusunod ba ang kagustuhan ng tao. Kasi yung 2022 po, dinaya po yun eh. At yun namang 2019, dinaya din yun kasi nga under Duterte yan eh. Pinatay nila ang transparency server ng 7 oras. Dapat nga yun, null and void na yun eh. Dapat right away, dahil pinatay ang pinatay ang transparency server, hindi na counted yun. Kasi nga wala namang Wala namang ito bibigyan ko lang po kayo ng example. Yung nangyari sa amin, nakininto ko sa inyo kahapon. Yung barrio captain, hindi ba? Naglaban yan sa ay pwede ba yun napapatayin mo yung ilaw, hindi matutuloy ang counting tapos siya ang manalo? Hindi pwede Noon pa yun nasaksihan ko po yan na mano-mano ang bilangan, natatalo yung isang kandidato, pinatay nila ang ilaw. Tinabas nila yung tinabas nila yung pusti ng parang Meralco, ay kawayan lang. Natumba, nawala ang ilaw. Ay pero mabuti na lang at may mga flashlight, may mga kandila, may mga motor, may owner type jeep. Yun ang ginawang ilaw. Tuloy ang tuloy ang bilangan ng iyong canvassing. Tanungin ko po kayo, ay kung hindi na tuloy yun, paano masasabi natin na may nanalo? Ganun po ang sinasabi ko nung 2019. Namatay po ang server under kay Duterte yan. Ganun po kalakas ang loob. At itong 2022 ay nung nakakuha si Sara Duterte ng 32 million votes at saka si Bongbong Marcos ng 31 million votes, dinaya po yan. Kasi nga, yung nagpadala ng boto doon sa Comelec server ay nakakonekta lang sa kanila, naka-locally connected or private ng computer. Yun ang nagpadala ng 51% po ng boto. 51% ng buong Pilipinas po
yung boto ng buong Pilipinas, 51%, yun lang machine ang nagpadala. Yung 192.168.0.2. At pag nakita po yan ng mga communication expert o mga IT, alam nila na local yun. Alam nila kahit na Japan, ipakita mo yan sa Japan, ipakita mo sa Korea, sa India, sa US, sa London. Alam nila na local yan. Yun ang padala ng boto. Paano nangyari yan? Na samantala, ang vote counting machine natin ay public IP address po pala yan para makadaan siya sa transmission ng mga telco. Ay doon hindi na dumaan ng telco po inirikta na doon sa server. Kaya dinaya yan. Hindi ba? Iyon ang ayaw ko kay Trillanes. Ang sabi pa niya sa survey nila, ay hindi po ako naniniwala dyan sa survey Totoong may survey. Kasi ginagawa din namin po yan Pero lihim yan. Hindi namin pinapaalam. Lihim yan. Halimbawa doon sa baryo, ipapasurvey sa amin yan. Lahat ng bahay idodrawing namin at kukulayan namin yan. Kung kanino yan. Kung pula yan o yelo. Ganon. Kinukulayan namin yan. At kung alanganin, pupuntahan yan. May tao na pupunta, hahanap ng tao para kumbinsihin. Ganon po ang totoong survey. Hindi pinapaalam. Pero kung nag-survey sila kunyari, tapos ipapaalam nila sa dyaryo, ipapublish nila, kalukuhan po yan. Kahit na nga yung nagsusurvey ng produkto, kung ano po ang produkto na kinakalinga ng tao, hindi po nila pinapalabas yan. Tinatago nila yan nung nagpasurvey kasi nga doon sila gagawa ng paraan. Ano ba ang gusto ng tao? O magdadagdag ba sila ng project? Ganun po yan. Yang survey na pinapalabas sa dyaryo ay questionable na yan. At bakit naman ipapalabas mo yan? Ano ang purpose mo? Hindi ba? Kaya yung sinasabi ni Trillanes na nag-survey sila na lamang si Marcos ay hindi ako naniniwala dyan kasi ang totoong survey talaga yung mga meeting, yung mga sorte, yung mga umaatin sa kung maraming taong umaatin sa mga meeting nila, ibig sabihin gusto nilang makita o gusto nilang marinig ang salita. Kaya yun ang bubuto. Hindi po ako pwedeng magkamali dyan. Kasi bata pa ako, inuobserbahan ko na yan Kung parehas lang ang umaatin na bilang sa mga meeting, parehas lang, 50-50 yan. Pero yung kay Bongbong Marcos, walang umaatin Wala kakaunti na nga ang sorte, kakaunti na ang meeting, wala pang umaatin. Ulitin ko lang kaya umaatin yung tao, gusto nilang makita. Pangalawa, gusto nilang marinig. Pangatlo, gusto nilang ipakita na supporter sila. Ngayon, tanungin ko po kayo, hindi ba kayo gusto nyong kausap ang taong umaayon sa inyo? Hindi ba? Gusto nyong naririnig kung pinupuri kayo o magkaparehas ang inyong sinasabi. At bakit naman makikinig ka sa tao na sinasabi na pangit ka, hindi ba? O pinipintasan ka, ay simple sa susunod, hindi mo na siya papakinggan, hindi ka na nga pupunta sa kanya kung hindi kayo nagkakasundo. Kung naniniwala ka na yung tao na yan ay magnanakaw o hindi magandang ugali, bakit naman na makikinig ka dun? Iiwas ka na Yan po ang sinasabi ko. Opo, ang totoong survey, yung mga tao na umaatin ng meeting. Ay pero
Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ay ito nga, itong sinasabi ni Bam Aquino na pinapalaki lang daw ang issue. Ay hindi po kasi matagal na pong issue yan yung pagmamalabis ng mga Duterte. At yan na nga ay ang dami po ang dami po na napirhisyo. Yung pinagpapatay na tao, hindi ba? 30,000 mahigit, hindi ba? At saka yung utang natin lumubo, hindi ba? At ang matindi dyan, yung mga inargabyado, katulad ni Dilima, binilanggo po yan At yan ang dapat nilang pagbayaran. Yan ang prayer ng mga tao sa Diyos. Opo, nagpre-prayer po kasi ang mga tao umiiyak yan At ay kung marami na ang nagpre-prayer na umiiyak, ay didinggin po ng Diyos yan. Lalo na kung matuwid yung tao. Yan po ang sinasabi ko dyan. Kaya nga ay mali si Kwan dyan, si Bam Aquino dyan, mali. Tama ang nilalakad ni Trillanes. Pero nga, mayroon ito si Trillanes na ayaw ko. Yung nga sinasabi niya na nanalo si Marcos, hindi po ako Kwan dyan, hindi po ako kumpurmi dyan. Opo. At sa katunayan, nag-away na ngayon ang Marcos at saka Duterte. Kasi nga alam nila, dinaya lang nila yan Alam nila yan Kaya nga ito si Sara Duterte, kung humingi ng budget o kung gumastos ng budget o ng pera, ganun na lang. Hindi ba? Walang pakundangan. Kasi alam nila At parang sinabi na rin niya, indirectly. Sabi, hindi naman kanya mananalo yan Ako kanya ang number 1 sa survey. Sabi niya, nagbigay lang ako. Sabi niya. Pero hindi pa niya dinidiritsa na dinaya lang. Pero naniniwala ako sa sinabi ni Kapir Silapig na mag-aaway yan dahil nga doon. O baka magpatayan pa yan dahil nga doon. Dinaya lang nila ang eleksyon. Ayan po at bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nanaan TV ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat, Culyo, Querticu, Juna M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Mirchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugarde, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin,
Hindi nituto kausing Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chayka, Pihan ni Art Tatago, Demjus John ni Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magdo, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na talagang sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ay ito po ang Bible verse na gusto kong i-share sa inyo. Itataas ko lang po ng bahagya. Hindi ko na. Ayan Ephesians 5:11, have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yan po ang kuwan po kasi, ang napag-alaman ko sa turok ng Biblia, paano mo lalabanan yung korupsyon na yan o yung mga evil works na yan. Paano? I-expose mo sila. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. Dapat hindi ka makipag-participate o hindi ka makiayon, pero i-expose mo sila. Yan po ang pinakamabisa. Expose them. Takot kasi yan Takot na ma-expose yan Kaya dapat ganon. Kaya nga lang ay mag-ingat ka rin. Kasi pwede ka nilang patayin o pwede ka nilang baliktarin o pwede ka nilang kasuhan. Pero nga ay may Diyos naman Kaya nga tayo ay nananalig na lang tayo sa proteksyon ng Panginoon. Kasi siya po ang pinakamakapangyarihan 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 15. Do not be unequally yoked with unbelievers. Yan po. Do not be unequally yoked. Huwag kang makipamatok na hindi pantay sa mga hindi mo kaparihas o hindi mananampalataya. O basta iba sila sa'yo. Iba ang nilalakad mo o iba din ang nilalakad nila. Do not be unequally yoked. Huwag kang makipamatok. Yun po ang turo ng Biblia. Wala parang kwan po yan halimbawa, yung dalawang baka, pwede po yan na hihila ng araro. Pwede O dalawang kalabaw, hihila ng araro. Pwede po yan Pero hindi mo pwedeng isang kabayo, isang baka. Hindi pwede. Magkaiba po yan O isang baka at isang kalabaw. Hindi pwede. Do not be unequal yoke. O para i-exaggerate natin, yung daga ay isama mo sa kalabaw. Hindi hihila Ganun po yan. Do not be unequally yoked with unbelievers. Yan po For what partnership can righteousness have with wickedness? Or what fellowship does light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Pero ang main topic dito ay do not be unequally yoked with unbelievers. Ayan po. At lahat po yan, pati sa negosyo. Alangan naman na siya lang ang kumukuha ng mga tubo nyo. Hindi pwedeng Proverbs 4, verse 14, do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Ayan po. Pinag-iingat po tayo na Huwag kayong mag-i-standby doon sa mga kwan. Ganun po ito Huwag kayong mag-i-standby sa mga dinadaanan ng mga wicked. At huwag kayong papasok sa kanyang mga dinadaanan. Ang ibig sabihin din yan ay huwag kang makipag-participate. Lumayo ka sa mga dinadaanan ng mga wicked. Yan po ang utos o ang payo sa atin
Biblia, ng Proverbs. Kaya nga po ay ang masasabi ko lang po dito ay tama si Trillanes. Opo. Patungkol sa issue na ito, yung impeachment ni Sarah. Opo. Ano? O sige po at hanggang dito na lang po at dinadalahan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom sa ating pakikinig na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.